Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Nagbanta po si Joel Villanueva. Magdidimanda daw siya sa kanyang mga accusers. Ayan po, Villanueva vows to file charges versus accusers linking him to anomalous flood control projects. Yan kasi, nang simula pa lang ng investigasyon, nang hugas kamay agad si Joel. Nag-feel ato agad. Ayun, nalata ang mga mamamayang Pilipino at hindi lang nahalata na defensive siya agad. Biglang nag-viral mga kababayan yung mga videos na kasama niya sa mga events si Engineer Alcantara na booking tuloy na sinungaling siya. O diba? Kasi malabo po, sabi ng matatanda, nandun ka niya sa kusina. Alangan naman niya na hindi ka man naulingan ng kaldero. Kasabihan niya ng mga matatanda at nang maganda na sa hapagkainan ng pagkain, alangan hindi ka man lang tumikim. Nasa kusina ka, hindi ka man lang niya naulingan. Anong klase yan? Tapos hindi ka tumikim ng pagkain. Nasa kusina ka. Yan ang kalagayan mga kababayan ni Joel Villanueva. Lalo may witness na nagtuturo sa kanya na tumikim. Nagmukbang. Ikakaso niya daw. Di ikaso mo. Di ba? Yan patuloy yung paghugas kamay ni Villanueva. Senator Joel Villanueva vowed to file charges against the personalities behind the flood control project controversy. This after Assistant District Engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza implicated him in the anomalous flood control projects in Bulacan during the hearing at the House of Representatives. Both Hernandez and Mendoza have been cited in contempt by the Senate. Sabi ni Villanueva, tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba. Labanan lang natin ito sa tamang forum sa korte. Ididimanda ko sila at doon ko na din po haharapin lahat. Sa taong bayan, malinaw po, wala akong tinatago. Nananatili akong nakatutok sa tunay na trabaho, ang maglingkod na tapat at may malasakit, sabi po ni Villanueva. Ito, pakinggan natin yung sinasabi niya. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. Ito pa yung sinasabi niya. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lang. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Ngayon, si Zaldico po na nasa Amerika, sinulatan na po niya ni bagong speaker, Boji D. Speaker D revokes Zaldico's travel clearance, order his immediate return. Ito siya, House of Representatives, Prime Speaker Faustino Boji D.
Address kay Saldico. Please be advised that your existing travel clearance for personal trip is hereby revoked effective immediately. This revocation issued in the paramount interest of the public and due to the existence of pressing national matters requiring your physical presence. In the exigency of service, you are hereby directed to return to the Philippines within 10 calendar days. From your receipt of this notice, your immediate return is necessary to address the aforementioned matters with urgency. Failure to comply with this directive within the prescribed period shall be construed as a refusal to subject yourself to the lawful processes of the House of Representatives and may result in the initiation of appropriate disciplinary and legal actions. Your immediate and strict compliance is expected. So makikita ninyo dito, hindi kinukonsidi po si Saldico ng Congress, ng leadership ng House of Representatives, ng bagong speaker. Kahit po siya, yung nag-resign na speaker, haharap siya po sa investigasyon. So makikita ninyo, hindi investigasyon ng Kongreso, pero pwede din siyang ipatawag kung hindi i-terminate ng Congress. Pero I think i-terminate na ng Congress yung kanilang investigation po sa flood control projects kasi nabuo na po yung ICI. Nagsimula na po yung Independent Commission. So ito turn over na lang po ng Independent Commission ng Congress yung minutes ng mga nakuha nila na information sa ginawa nilang initial investigation po. So dito natin makikita yung sincerity ng ating administrasyon na linisin ang bureaucracy, lalo na po ang DPWH, laban sa korupsyon. Kaya kumbinsido po, maging yung mga pinklawan, dilawan, hindi sila nananawagan para sa resignation ng ating Pangulo or leadership change, regime change, kundi ang sinisigaw nila, labanan ng korupsyon. Na yun mismo yung ginagawa ng ating gobyerno, pinamumunuan mismo ng ating Pangulo. Pero yung Senado po, tuloy-tuloy sa kanilang pag-imbestiga. Okay lang yan, sabi ng ating Pangulo. Yung mga naunang napangalanan na senador, in which case, madadagdagan pa siguro. Todo depensa. Pero sabi ni Ping Lacson, hindi pa niya ligtas. Si Marcoleta laging sinasabing ligtas ka na niya, safe ka na niya, Jinggoy. Pero sabi ni Ping Lacson, hindi pa niya. Hindi pa kayo cleared. Yan Lacson, Estrada, Villanueva, not cleared of budget insertions despite grilling accusers. Sabi dito sa abogadonews.com, lalong nadiin, ex-DPWH engineers stand firm on kickback allegations and face off with Estrada and Villanueva. Lalong nadiin yung dalawang senador. Yan Dismissed Department of Public Works and Highways engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza did not back down from their allegations that Senators Jingo Estrada and Joel Villanueva were recipients of kickbacks from flood control projects even after the senators confronted them about it during the hearing of the Blue Ribbon Committee. Panoorin natin yung pagtatanong ni Bato de la Rosa. Muntik nang malunok ni Bato yung kanyang ulo. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Di ba dapat dila lang yung malunok? Ulo. Muntik na niya pong malunok yung kanyang ulo. Kasi, alaman, kalyado kasi. Pilit nililihis ni Bato. Gustong iligtas sana si yung dalawa niyang kasama sa minority. Si Villanueva saka si Jinggoy, lalong nadiin po. Yan panoorin natin. Ebidensya. Tapos, Senator Jinggoy at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po. Dahil na rin po sa butihing Senator Wing Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Ito, alam mo, hindi po hawak yung selfie.
Yan kasi hindi mo na tinanong kung ano yung sasabihin mo na sagot. Dapat kasi may orientation muna. Tulad ng pagtatanong ni Bato kay Diskaya na pilit nila mga kababayan na sana wag makalkal yung kay Digong. Itinanong ni Bato, kailan na niya kayo nagsimula na makakuha ng kontrata, pumasok sa DPWH? Sabi ni Diskaya, 2012 niya. Yung flood control niya, kailan kayo nagsimula na makakuha ng mga projects na sa flood control? 2016 na niya. Sabi ni Diskaya, ni Curly Diskaya. Ay hindi, yung asawa si Sara Diskaya. Sigurado ka niya? Sabi ni Bato. Sure ka niya? Opo niya, sure. 2016 na niya. Hindi na diniretso ni. Wala nang follow-up si Bato. Tumigil na. Dito, ganun din po. Nandiin lalo yung kasama niyang senador. Ulitin natin. Muntik nang malulo ni Bato yung ulo niya. Tapos, kay Senator Jingo at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, Alam mo? Nakakatawa itong si Bato. 2 beses nang pinamag yung kanyang mga kasama. Nilaglag. Una si Digong. Pangalawa, mga kababayan, itong mga kasama niyang senador sa minority. Kaya sabi ni Ping Lacson, si Jinggoy Anya sa si Villanueva not cleared of budget insertions despite grilling accusers. Dapat nga, kung may delikadesa sila, hindi sila dapat nagpa-participate dyan sa hearing. Dapat nag-inhibit sila. Kaya lang, wala na. Talagang ang kakapal po. Diba? Hinayaan lang ni Ping Lacson. Hinayaan niya. Labas at lalabas ang totoo. Sabi ng mga netizens, sabi ni Nomar Bright, akala ng dalawa, save na sila. Save by the bell na sila. Hanggang 50 rounds ang boxing. Sabi ni Jim, so big deal talaga ang insertions. Kailan nyo kasuhan si Romualdez at Saldico? Pero nang ebidensya sa 2025 ay 2026 GAA versus NEP. Hindi nyo kaya ang amo nyo. Dila sa puwit. DDS po. Pag DDS po, karamihan, walang picture na matino. Sabi ni Primotivo Balbacqua, malungkot tuloy si Marco Betsky. Sabi ni Rolando Agura Ditan, magkakusa. Sabi ni Kevin Ortiz pala, kung si Marcoleta pa rin ang Blue Ribbon Chairman, panigurong cleared na agad yung dalawang. Malamang, sabi ni Tambay Methods, is still not safe after all. Sabi ni Dante Maderazo, but it's different for Joel Villanueva and Jingo Estrada. Both are happy after Marcoleta can say it again to them. Be safe always. Hindi pa safe. At malamang, lalong malubog yung dalawa. Ang sabi po, nang interviewin ng ICIC Bryce Hernandez, maraming bagong revelasyon. Yan sabi ni Magalong, special advisor ng ICI. Bryce Hernandez may ikinanta. Marami siyang nasabi sa amin na mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. Tell all siya, and he continue to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Yung mga sinabi niya, kailangang may corroborative evidence. You see, mga kababayan? Anyway, abangan po natin ang mga susunod na kwento. Lagi natin pong tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating bagong channel sa YouTube, click subscribe po ninyo. Pakishare na rin po ninyo ng ating video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.